Samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras 6:04 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Lunes, October 6, 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. ACS Balita. Mga manggagawa sa Calabarzon may dagdag sweldo. Qualified SK leaders entitled na sa civil service eligibility. Senador Alan Peter Cayetano umiling ng snap elections. Lisensya ng mga opisyal ng DPWH na sangkot sa katiwalian na permanente ng binawi ng PRC. Siyam sugatan sa sunog sa Makati City. At higit 2 milyong halaga ng shabu na kumpiska sa Antipolo City Jail. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Dolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. ACS Good News. Unahin natin ang good news. Inaprobahan na po ng National Wages and Productivity Commission ang dagdag sweldo ng mga minimum wage earners sa Calabarzon. At ibibigay daw po ito ng 2 hulog. Uy. Ang ikalawa ay sa April 1, 2026. Ang mandated salary hike ay naging epektibo kahapon. Yun ang unang bagsak, kantina. Oh. Sa ilalim ng bagong wage order, tatanggap ng 30 hanggang 100 piso ang mga non-agricultural workers sa rehiyon, habang 25 hanggang 100 piso naman ang agricultural workers. Ang mga retail at service workers naman ay makakakuha ng 83 sa kanilang arawang sahod. Gayunman, nilinaw ng Wage Board na ang mga retail at service establishments na ang empleyado ay higit sa 10 at ay magbibigay lang ng 60 piso sa unang tranche at 23 piso para sa ikalawang bagsak. Congratulations! Maliit lang to pero malaking bagay na rin yan para sa atin po mga manggagawa. Ang importante, merong taas sahod. Ito pa, isa pang good news sa mga sangguniang kabataan naman ito. Maaari nang mabigyan ng Civil Service Eligibility o CSC ang mga opisyal ng sangguniang kabataan o SK na nakatapos ng kanilang 3 taong termino. Alinsunod ito sa Civil Service Commission Resolution Number 2500752 o Rules Governing the Grant of Eligibility to SK Officials na inaprubahan noong July 24. Ayon sa CSC, simula noong October 4, maaari nang magsumite ng aplikasyon para sa SK Official Eligibility o SKOE sa CSC Regional Office kung saan sila naninilbihan o sa pinakamalapit na CSC Field Office. Pwede gamitin ang SKOE para sa mga first level position sa gobyerno at sakop nito ang mga nanungkulan simula nang ipatupad ang Sangguniang Kabataan Reform Act noong June
June 1, 2022. Saklaw din ang mga nanunungkulan mula 2018 hanggang 2022 na nakatapos ng kanilang buong termino. Kabilang dito ang mga SK member na inihalal ng Katipunan ng Kabataan, pati na ang mga sekretary at treasurer na itinalaga ng SK chairperson. Alas 6:09 na ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agriin kayon, gising na! Itinutulak ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagsasagawa ng snap elections sa halip na people power upang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Kasabay ito ng panawagang magbitiw ang lahat ng matataas na opisyal ng gobyerno sa harap ng kaliwat ng isyu ng katiwalian. Ayon kay Cayetano, batid niyang galit na ang taong bayan at wala ng tiwala sa pamahalaan, kaya't dapat ay voluntaryong magbitiw sa pwesto ang mga nahalal na opisyal. Ito daw po yung mga dapat na magsipag-resign sabay-sabay. Ang Pangulo ng Pilipinas, Vice Presidente, lahat ng senador, lahat ng kongresista. So mula ang plaka ay number 1 hanggang number 8. Oo, at kabilang dyan si Senator Cayetano. Kasama Dahil siya. senator siya. Kasama siya. Mula dun sa number 1, ang plaka number 1, Presidente. Number 2, Vice. Number 3, Senate President. Number 4, Speaker of the House. Diba? Yes. Yung cabinet member pa, hindi binanggit. Oo, mga halal lang na yung opisyal. Mga halal lang. Yung 5 saka 6, yung 5 kasi Chief Justice 6 cabinet members, 7 senador, lahat ng 7. Resign kayo. Yun ang gusto ni Senator. At lahat ng may plakang 8 ay mga congressman, resign din kayo. Mukhang maganda to. Pag-usapan nga natin yan mamaya. Samantala, permanente nang babawiin ng Philippine Regulation Commission o PRC ang lisensya ng mga tauhan at opisyal ng DPWH na mapapatunayang dawit sa anomalya sa flood control project sa bansa. Ito ang tiniyak ni PRC Chairman Charito Zamora kay Public Works Secretary Vince Dizon matapos lumagda sa kasunduan ang dalawang opisyal nitong weekend. Kasunod din ito ng pagbawi sa professional licenses ng mga tinukoy bilang superstars sa flood control corruption. Kabilang sila Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at JP Mendoza. Alas 6:11 na ng umaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na! Siyam ang sugatan sa sunog na sumiklab sa isang hardware store sa Barangay Pio del Pilar, Makati City, pasado alas 12:30 kahapon ng umaga o madaling araw. Kabilang sa mga sugatan ang dalawang senior citizens na nakaranas ng hirap sa paghinga at nagtamo ng first degree burn sa kaliwang braso. Gayun din ang 17 anyos na babaeng nakaramdam naman ng matinding pagkahilo. Umabot sa ikalawang alarma ang naturang sunog bago tuluyang naapula bandang alas 2:30 ng madaling araw. Ayon sa mga residente, tindahan ng mga pintura, thinner at iba pang flammable materials ang nasunog na hardware store. Patuloy namang inaalam ng otoridad ang sanhi ng insidente at ang kabuang halaga ng naging pinsala. Aabot sa higit 2 milyong halaga ng shabu ang narecover sa loob mismo ng Antipolo City Jail Male Dormitory sa Barangay San Jose, Antipolo City sa Rizal. Kasunod ito na ikinasang Oplan Linis Piitan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Antipolo sa lahat ng mga dormitoryo. Nadiskubre ang pake-paketeng mga naturang shabu sa loob ng air exhaust duct sa Dorm 5. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa po ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay nito. Alas 6:12 ng umaga, Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Susunod! Tito Boy! Nako, si former Senate President Cheese Escudero, pinagpapaliwanag na ng COMELEC kaugnay ng pagtanggap ng donasyon mula sa isang kontraktor. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:13.
balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, Kantina? Today is Friday, Laundry Day. Today is Laundry Day Friday. Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Wala pinakamalaking balita ngayong kantina. Oo, puro yan ang banner Puro story. Ping Lacson. No? Tingnan mo nga ito kung ano tong banner story na yan. Eto na nga. Pakita mo nga yan. Ito sa Philippine Star. Lacson resigning as Blue Ribbon Chairman. Senate in flux as Lacson quits Blue Ribbon Post. Ayan, yan ang... Pare-parehas. Pare-parehas, ano? Oo. Ito naman, sa Manila Bulletin. Ay, na iba. Marcos wants airtight cases versus corrupt officials. Gusto niya Talagang walang kawala. Oo. Swak na swak. At ito, matindi. Ito pinaka sa tempo. Janine At Jericho, kasal na lang ang kasal kulang. na raw ang kasal na lang ang kulang. Di ba? Ay, hindi. PNP Bros. 6.9. Grabe to. Grabe. Saan to? Pangasinan, Labrador, Pangasinan. Ayan yan, isang araw lang na Ang tindi nito. operasyon. Ganyang kalaki. Grabe ha. Akala siguro ng mga drug dealers, drug lords, drug traffickers, porket busy sa baha. Hindi na magtatrabaho At ang sa pulis. Lindol, isa At pa. saka sa Lindol. Congratulations, PNP, General Nartates. ACS Balita. 6:18 ng umaga. Naglabas na po ng show cause order ang COMELEC laban kay Senador Cheese Escudero. Kaugnay ng umanay pagtanggap nito ng 30 milyong pisong campaign donation mula sa isang kontraktor noong 2022 senatorial elections. Sa panayam ng DZRH, kinumpirma ni COMELEC Chairman George Garcia na naipadala noong Biyernes ang naturang show cause order at may 10 araw ang senador para tumugon dito. Nag-ugat ang kontrobersya sa pag-amin ni Lawrence Lubiano na presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated na nagbigay siya ng 30 milyones para sa kampanya ni Escudero noong 2022. Meron pong 2 linggo o 10 araw ang naturang politiko po o kandidato at that time para po tumugon sa atin pong patawag. At the same time ay mag-submit po ng kanyang affidavit o iba pang mga dokumento na nagpapatunay na mali at hindi tama ang kanyang amparatang po sa kanya. Ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia. Samantala, umabot na ng 50 million pesos na halaga ng tulong ang inihatid ng nasa 23 trucks at ambulansya para sa mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu at bagyong Opong naman sa Masbate. Inorganisa ang naturang karaban ng pinagsanib na puwersa ng MMDA, LRTA at PCSO. Ayon sa PCSO, umabot sa higit 18,000 charity packs, higit 4,000 evacuation kits, mga gamot at relief items ang ipinadala sa mga apektadong lugar. Sinabi naman ni PCSO Chief of Staff Jeremy Regino na bagamat nagpadala na sila ng tulong, nananawagan pa rin sila sa ating mga kababayan para sa karagdagang pang mga donasyon. Bukas ang LRT Line 2 station bilang drop-off points ng donasyon para sa mga naapektuhang residente. Tiniyak ng PCSO, LRTA at MMDA na magpapatuloy ang kanilang pagtutulungan upang maiparating ang karagdagang ayuda sa mga nasalantang lugar. Nasaan na si Jeremy Regino ngayon? Ano siya? Siya ay PCSO Chief of Staff. Ganun. Dati siyang general manager ng railways, di ba? Yung PNR. Lumipat. Lumipat. Ayaw niya siguro ng tren. Gusto niya loto. Good morning, Chief of Staff Jeremy Regino.
Alas 6:20 na ng umaga, mayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Tiniyak ng Office of Civil Defense na hindi pinababayaan ang mga naapektuhan ng nagdaang mga bagyo sa kabila ng pagtugon sa epekto ng malakas na lindol sa Cebu. Sinabi ni OCD Deputy Administrator Rafi Alejandro habang nire-respondihan ng Cebu, nagpapatuloy din ang response operation sa Masbate at iba pang lalawigan na tinamaan ng bagyong Opong, gayon din sa Northern Luzon na naapektuhan naman ng bagyong Nando at Mirasol. Giit ni Alejandro, tinututukan din ng DSWD ang pamamahagi ng food supplies sa mga apektadong residente. Eto, nasa higit 20 para maayos yung mga bahay, mga kabahayan nila kasi medyo maraming nasiraan na mga bahay because of the strong winds. So kailangan din po magbigay tayo tulong doon sa mga farmers. Kailangan mabigyan na sila ng sapat na tulong ng DA para ma-rehabilitate or maayos uli yung kanilang mga agriculture activities. Si Deputy Administrator Rafi Alejandro ng Office of Civil Defense. O eto na nga, higit 20 BPO company sa Cebu ang inireklamo dahil sa pamamwersa sa kanilang mga empleyado na bumalik sa trabaho sa kasagsagan ng lindol. Pambihira yan. Alam mo, napakasalbahin yan. Ha? Oo, ito nga inireklamo ng mga BPO workers. Partikular itong grupo ng mga BPO workers, ang BPO Industry Employees Network o BIEN Cebu. At ayon nga sa kanilang spokesperson na si Kyle Enero, maliban sa pagpwersang magtrabaho, ay hinarang din umano ang mga emergency exit para pigilan ang mga empleyadong makalabas at makauwi. May natanggap din anya silang report mula sa isang call center agent na bigong makapag-avail ng calamity loan dahil hindi pala hinuhulugan ng BPO company ang kanyang SSS contribution. Ang issue ngayon ng lindol ay nag-expose or nag-open pa siya ng mas malaking crack sa BPO industry sa mukha na iba pang mga labor violations, particularly yung hindi paghulog ng contribution sa mga BPO employer. So for example, may natanggap kami na report na may isang agent sana na mag-a-avail ng calamity loan sa SSS pero nalaman niya na hindi pala siya hinuhulugan ng employer niya mismo. Kaya hindi siya maka-avail ng calamity loan. Ay, pambihira naman. Matindi talaga Alam mo ba, kantina? Kantina. Busog ka sa balita with Kantina. Kantina Nolasco. Alam mo bang kung gaano ka higpit ang batas sa SSS? Sa mga Pwedeng employer. makulong ang mga employers na hindi nagre-remit ng premium ng kanilang mga empleyado. Pwedeng makulong. Ang bilis ng kanyan, summary proceeding yan. Ang bilis niyan. Meron ng naipasara o kumbaga pinahinto muna yung operasyon ng isang BPO company. Bagamat hindi pinapangalanan nga dahil para din daw sa kapakanan ng mga empleyado. Dahil baka mapag-initan, di ba? Lalong i-hold ang sahod. Meron ng ginawang action din dito ang DOLE. Eto, si Secretary Benny Laguesma, birthday na birthday. Nagpupuyos daw sa... Nung nakita niya to, kaya sabi daw ni Secretary Benny Laguesma, ipatigil muna ang operasyon ng isang business process outsourcing o BPO company sa Cebu. Kasunod nga po ito ng ginawang inspeksyon ng DOLE kung saan natukoy ang ilang mga paglabag ng kumpanya. Kabilang na rito ang kawalan ng sapat na disaster preparedness and response plan tuwing may sakuna gaya ng lindol. Pinayuhan din ng DOLE ang kumpanya na magpatupad muna ng flexible working arrangements at itama ang kanilang occupational safety and health program. Sa Mandala, tiniyak ng Department of Migrant Workers ang tulong para sa 10 Pilipinong seafarers na inatake ng Houthi rebels sa Gulf of Aden matapos silang makabalik ng ligtas sa bansa. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, tutulungan ng pamahalaan ang mga tripulanteng Pilipino ng Dutch flag cargo ship Minerva Grach na makahanap ng panibagong trabaho at makuha ang kanilang mga benepisyong nakasaad sa kontrata. Bukod dito, makatatanggap din sila ng medical services at psychological counseling upang matugunan ang kanilang kalagayan matapos ang insidente. Pagdating
pagdating nila sa Ninoy Aquino International Airport nitong Sabado, agad na ipinagkaloob ng pamahalaan ang pinansyal na tulong at training vouchers bilang bahagi ng reintegration assistance. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. At ito naman po si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Tina, wag ka muna nga alis ha. Bumalik ka dito mamaya. Kung magkapi-kapi ka muna dyan, yung ipinadala kong delivery, tumawag na ako eh. Iba talaga. 8,7,000. Alam mo na kung ano yun. Huwag na natin bagitin. Common na yan. Yun lang pala. Sige, magkakapi-kapi ka muna dyan. Kami na muna bahala ni Het dito. Ha? Ayos, right. mag-beauty rest ka muna. Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jalom Tang, Lakyam, Diaplak, Hun, 626 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by Sa masalimuot na isyu ng bayan, 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon, 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Dahil sa matinding pressure mula sa mga di umanay kalaban sa politika, nagdesisyon si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na magbitiw bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ngunit nangakong tuloy ang kanyang paglaban sa korupsyon sa pondo para sa mga infrastructure projects. Ang desisyon ni Lacson ay dumating sa isang kritikal na sandali. Ang tindi nitong mga tirada mo, mother, ha? Ang desisyon ni Lacson ay dumating sa isang kritikal na sandali habang nasa kasagsagan ng investigasyon sa flood control anomaly at pinalulutang na panibagong kudita sa Senado. Ito ay sa harap ng umano'y pagkadismaya ng ilang senador sa paraan ng paghawak ni Lacson sa pagdinig sa flood control scandal na kinasasangkutan din ng ilang senador. Ayon kay Lacson, walang anumang kritisismo mula sa maling impormasyon ng netizens at partisan sectors ang makaka-distract sa kanya na gawin ang kanyang trabaho ng tama. Ngunit kapag ang kanyang mga kapwa-senador na ang nagduda sa kanyang ginagawa, ay panahon na para bakantihin ang kanyang posisyon. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na, 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na, 2x2. Hahataw ng todo, urado ka, 2x2. Ang katotohanan, dala nila, 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka, 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka, 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk Magandang morning. and go across the track. Magandang umaga, bayan! Like a bird Ito po si Anthony Taberna. ships Umahabol si Jerry Baha. where secrets Nagulat si Don Carlos. Oh. fortifies in the heart. Bukang bibig lang namin yon, Don Carlos. We are never Pero pwedeng bukas sa habol si Kumbachero. Pwede namang sa Miyerkules. past the Pwedeng sa Huwebes. O pwede rin naman sa Biyernes. on together. At pwede rin naman sa susunod na Lunes na. Oh, handsome man, Yan ang aking Kumbachero. Lagi ko siyang hinihintay.
Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners, mga YouTube subscribers ng DZRH Television, mga taga-subaybay natin sa DZRH 666. Sabi nga ni Yuel sa kanyang plug 666, hindi 666. Parang pangit kasi nung 666 parang tingin nyo masasama yung mga hindi, nataon lang yan, nataon lang. Sa talapihitan ng inyong mga radyo. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsubaybay sa mga palatuntunan dito sa DZRH. At syempre, ano pa ba naman, kami nang ipagmamalaki na namin ang aming palatuntunan. Ang palatuntunan inyong kinagigiliwan, inyong minamahal, inyo rin kinaiinisan, at inyong kinasusuklaman. Ang 2x2. Siyempre, di ba, sabi nga nila, kapag kami nagmamahal sa iyo, sigurado merong mabubusit sa iyo. Pag may natutuwa sa iyo, sigurado may naiinis sa iyo. Pag may masaya sa iyo, sigurado may malungkot sa iyo. Yan ang buhay. Yan ang realidad. Kaya nga nauso ang kasabihan sa Ingles na honesty is the best policy. Ano kinalaman doon? You cannot please everybody or everyone. Binabati po natin si Senator Risa Ontiveros. Madam Chair, magandang morning. Magandang morning din sa mga supporters ni Senator Risa Ontiveros. Hi. Natatawa lang tayo paminsan-minsan kasi ang dami nang nasabi ng iba. Hindi man lang pala napanood yung original broadcast namin ni Kumbachero dito. By the way, siguro naman yung mga nakikinig sa atin ngayon, meron ng kanya-kanyang opinion tungkol po dun sa sinabi ni Senator Ping. Actually, si Senator Ping Lacson nag-umpisa ng lahat ng yan eh. Alala nyo, it's a Monday last week. Nung nag-usap kami ni Kumbachero dito, ang sabi po sa mga balita na binasa namin ni Kumbachero, ano sabi ni Senator Ping Lacson? Almost all senators have inserted magkano daw? 100 billion sa 2025 budget. Insertion po yung sinasabi ni Senator Ping Lacson. Siyempre, ang mga taga-DZRH, hindi lang naman nakikinig sa balita. Yun pala, insertion. No. Ang ginawa ng DZRH, na siyang itinuro sa amin ni Mother, bilang mother hen namin dito, dapat, pag meron kang nakitang lead, sundan mo yan. Di ba, Mother? Yun yung tinuturo mo sa amin eh. Sundan mo yan. Huwag kang magkakasya dun sa headline lang. Sundan mo. Dig deeper. That's what journalists do. Dig deeper. Ayun, kaya naman kami ni Kumbachero ay nag-dig deeper. Siya may hawak ng asarol, ako may hawak ng pala. Jerry Ba at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Alam nyo, na-interview din namin si Senator J.V. Ejercito just as a backgrounder din, ano? Kasi kawawa naman kasi yung iba nating mga kababayan na nakakita na lang ng mga PubMats sa Instagram o sa Facebook, tapos gagawa ng opinion nila out of that PubMat. Ngayon, imbis na ang pag-usapan natin ay meron ba o walang projects na pinondohan from the allocations ni Senator Risa Ontiveros, ang nangyayari po ngayon, hindi, fake news ka, hindi naman kami papayag ng ganun. Kami sa DZRH, napaka-ingat po namin sa ganyan. Pag tinawag mo kami fake news, patutunayan namin na hindi po fake news ang amin pong sinasabi. Ano po katunayan? May interview po kami kay Senator J.V. Ejercito. Dito rin sa 2x2. Opo. Siya nga ang pinanggalingan ng salitang ang amendment at insertion iisa lang eh. Ano? Pakinggan nga natin si Senator J.V. Ejercito.
Si Senator Ping mismo ang nagsabi na almost all senators ang merong insertions at may halaga pa nasa mahigit 100 billion daw yung pesos yung insertions ng mga senador. Almost all. Sino kaya yung walang insertion sa inyong mga senador? Tingin ko all. Huwag din niyang sabing almost all. Tingin ko all. Kasi talaga? Alam niyo, yung insertion, hindi po masama yan. Ngayon na lang po napasama yan. The amendments is part of our job as legislators. Kaya nga po kami, after may pasay National Expenditure Program o yung President's Budget, dumadaan po ng Kongreso yan. No? Kaya ho kami nagba-budget hearings para mapakinggan ang concerns ng bawat ahensya at departamento. At yung pong sinasabing insertions, ini-introduce namin yan yung amendments. Sabihin na natin amendments kasi ang sama na ng insertion no? We introduce amendments after the budget hearing, during the budget hearings. Ayun po. Siya po nagsabi nun. Kaya kung meron man kayong dapat na awayin, pwede nyo rin naman kaming awayin. Pero kung meron man kayong dapat awayin, mga supporters ni Senator Risa Ontiveros, una, si Senator Ping Lacson nagsabi, almost all. Sabi ni JB, umamin, all. Pagka sinabing all, kasama si Senator Risa doon. At yung paliwanag niya po, na yung insertion saka amendment, synonymous na ngayon. Kaya lang iniiwasan na nila yung salitang insertion sapagkat masama nga naging connotation. So whether it is amendment or insertion, pareho lang yun. Pareho lang yun. At walang masama doon. Ulitin lang natin yung sinabi namin ni Combachero. Wala pong masama sa insertion. Wala pong masama sa amendment na ini-introduce ng mga mambabatas. Wala po. Sapagkat, pag nakita nyo kung katakot-takot, gaano kadami ang pumipila sa mga opisina ng senador, mayor, may dalang folder, ultimo congressman, may dalang folder, senator, baka pwede maponduhan po ito. At alam po ng mga mayor na to, gobernador, congressman, kung kailan po yung panahon na nag-aabot sila ng mga folder, ng mga proyekto. At yun nga po, ang nagiging amendment is last insertion, kaya wala po siyang, hindi po siya masama. Yun po, kaya nagtataka ako bakit ito'y naging masama agad sa paningin ng, sa pakiwari nyo. Maliban na lang kung guilty kayo, ba't magiging masama yun? Hindi po masama yun. Kailan po nagiging masama ang insertion o amendment ng mambabatas? Una. Pangalawa. Pangatlo, at higit sa lahat, pang-apat. Nakuha nyo? Yun po, kaya po siya nagiging masama. Magpapatuloy po tayo. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Ay, hindi nyo ba narinig? Pambihira naman kayo. O, sige, ulitin natin. Una, kapag ka po yung proponent, senador o congressman na nag-introduce ng amendment or insertion ay nakialam sa implementation ng project. Paano po nakikialam? Halimbawa, sabi niya, eto na yung pangalawa, yung contractor ko ang ilagay mo dyan, contractor ko ang ilagay mo. Pangatlo, kailan po nagiging masama? Kapag ka po, yung pong contractor ay nagbigay ng kickback o kinuhanan ng kickback nung pong proponent. At pang-apat, kung ang proyekto ay hindi po ginawa or substandard ang pagkakagawa. Yun po yung kaya lang po siya nagiging masama. Pero kung ang proyekto ay na-implement ng tama, hindi nakialam si congressman o senador sa implementation ng proyekto, hindi po masama yung amendment. Kaya wag po kayong maging defensive. Ito nga, yung pinakamaganda dito, ipausisa ni Senator Risa Ontiveros, asan ba itong mga project na to? Gusto ko matiyak na ang lahat ng project na to ay na-implement ng tama. Hindi ba mas magandang katugunan yon, mga kababayan? Pero anyway, hindi naman natin madidiktahan kung ano po yung kanilang damdamin. Ganyan pa man, naninindigan po kami na kami po dito sa 2x2 ay hindi po naglabas ng fake
news. Meron po kaming source. Gusto ko na nga sabihin kung sino yung source namin. Kaya lang, meron po kaming sumpaan no? Sumpaan. Ano pong sumpaan? Ang sumpaan ay we will consider it as a confidential source. Ayan. At tandaan nyo, meron pong Sotolo. Ayan, Sotolo. Ano ba Sotolo? I-research mo nga Ara kung ano yung Sotolo. Hindi po si Tito Soto ha. Yung lolo ni Tito Soto. Merong Sotolo na may kinalaman po sa pag-divulge ng source ng isang journalist. Oras po natin, 6:43 ng umaga, may makakausap tayo. Isang batikan. Pagdating po sa legislation, dating Senate President Franklin Drilon, maayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo. Gising na, 6:43. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Mission Impossible na ba? Na ma-repair pa ang mga nawasak na reputasyon, mga institusyon dahil sa katiwalian. Kausapin po natin dating Senate President Franklin Drilon. Mr. Senate President, sir, kumusta po? Si Katonying po ito. Tonying, magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Naalala ko, you were the Senate President nung nagko-compare po ako sa Senado, nung maliliit pa tayo. 2001 ba kayo naging Senate President, sir? Hindi ko na naalaala. Sa tagal. Sa tagal na. 20 taon na yung sinasabi natin. Hindi ko na maalaala. Opo. Baka nga po, Senate President ako. Opo, Senate President. Nakailang taon po ba kayo bilang senador? Nabilang nyo na po ba mula nung 1998 ba yun? Oh? 4 na beses po ako nahalal bilang Pangulo ng Senado. Ang ibig sabihin, 3 beses ako natanggal. Ganun nga, no? Yan pong ibig sabihin. Tama po. Okay, ang una ko pong itatanong sa inyo, I'm sure kayo po ay nakikibalita din sa nangyayari ngayon sa Senado. Magbibitiw po o nagbitiw na si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. At ang kasunod pong balita dyan ay magkakaroon na naman di umano ng kudeta sa Senado. Ganun po, kasama po yung alin na Tunying. Nagbitiw si Senator Lacson. Nagbitiw as Blue Ribbon Committee Chairman at tila baga ang kasunod nito ay mapapalitan na naman si Tito Soto bilang Senate President. Sa akin po, Tunying, ang tawag ko dyan, isang ginawa para po hindi matanggal si Senate President Soto. Ang tawag ko dyan sa CESE, King's Gambit. In other words, dahil lang po nagagalit ang mga kasamahan niya doon po sa mga nangyayari at sa Blue Ribbon Committee, ang nagtangkang alisin si Soto kung hindi mag-resign si Ping Lacson. Yan po ang aking paningin bilang isang dating politiko. In other words, either to save Soto, bitiw po si Ping Lacson. Dahil sa alam mo ito, Tunying, ito'y wala na akong nakitang mas unstable na Senado kaysa ngayon. 15 po ang bumoto kay Soto, hindi po ba? 15. Doon sa 15, isa doon si Pia Cayetano. Yes. Yun pong kabila, nandun yung kapatid niya. Si Alan Peter. Oo nga, no? Hindi ba? Gago na ako pag sinabi ko makiwalay ang boto ng dalawang yun pagdating sa pagkapangulo ng Senado. Siyempre, magkaisa yun. So, pag
yan po ang tunay. Pangalawa, yun po ba yung mga magkakapatid yan? At ibig sabihin, halimbawa, yung mga bilyar, hindi naman pwedeng maghiwalay yan ng boto. Sama-sama yan. So, ibig sabihin nito, doon po sa 15, 3 na ang hindi ka sigurado. So, 12 na lang. Hindi pag lumipat yung isa na lang. Ngayon, si JB Ejercito, nagsabi na hindi siya natutuwa doon sa nangyayari. At ganoon din si Wing Gatchalian. So, malamang, mapapalitan din si Tito Soto. Ngayon, King's Gambit, para po hindi mapalitan si Soto, nagbitiw ng Blue Ribbon Chairmanship si Ping Lacson in order to appease. Sabi na. So, yan po ang aking basa. Alam nyo, coming from you, ay nagkakaroon tuloy kami ng kaliwanagan dito po sa nangyayari sa Senado. In other words, si Senator Lacson ang sakripisyo to save the king. Tama po yan. Kaya hindi ako mag-go-let Tunying, notwithstanding all this talk about the coup. Pag na-maintain po ni, I will not be surprised if Tito Soto remains the Senate President. Hindi po ako magugulat kung dahilan po sa pagbitiw ni Senator Lacson, manatiling Pangulo ng Senado si Tito Soto. But on the other hand, ngayon po kaya kahit na may King's Gambit na, ay may assurance, may garantiya na ba na hindi matatanggal si Senate President Tito Soto? Wala pong assurance dyan. Wala pong assurance. But iyon po ay sa akin, kasi pwede ngayon mangyayari, bukas iba na naman. At yan po, Katonying, ang problema sa ating Senado. 24 na partido dyan Yes. 24 na senador, 24 na partido politikal. Yes. Kaya ito po ang resulta nung nawala ang political party system sa atin. Nung nawala, ay ang kausap mo sa Senado, 24 na partido. Sa Amerika po, ilan ang partido kausap ng Pangulo ng Senado? Dalawa lamang. Di ba? Dalawa lamang. Sa laki ng Amerika, 2 lamang ang kausap ng Pangulo ng Senado. Dito po sa atin, sa ating bansa, ay 24. Kaya hirap na hirap ang Senado, ang Pangulo ng Senado. At kailangan araw-araw tinitilan mo how to maneuver. Wala ka. At ito ngayon, lalo na ngayon, Katunying, sa mga panahon ngayon, expression ba sa English, the tail wagging the dog? Ibig sabihin, yung nabumuno, hindi siya nagbibigay ng direksyon dahil yung buntot umayaw. Tama po. Grabe, no? Saka, tama po kayo. Ito na nga yata ang most unstable Senate sa kasaysayan dahil in just less than 2 months time, mukhang magkakaroon tayo ng tatlong palitan. Tama po yan. Ako at least, partner, 24 na taon ako, 3 beses ako napalitan ako. So, kayo, veteran dyan, veteran. Veterano po ako dyan. Ngunit wala pong, hindi po biro itong ating hinaharap. Hindi po biro itong mga kababayan. At masama sa ating demokrasya na ganito ang ating nakikita. Hindi po maganda. Dahil sa kapapalit ng Pangulo ng Senado, mamaya papalitan mo yung Pangulo ng bansa sa pabaraang hindi sang-ayon sa ating saligang batas. Kaya po ako po'y nakikiusap sa aking taban na kalma lang.
Isipin naman nila yung taong bayan. Opo. At huwag lang palagi sarili. Bago ko lang pupuntahan yung nabanggit nyo na kanina na baka umabot pa dun sa ultimate, personally po ba, panood nyo naman how Senator Ping Lacson handled the Blue Ribbon Committee, ilang hearing lang naman yon. Paano nyo po ba i-assess yung po kanyang pamumuno sa committee na yan? Ay, tama po yung kanyang ginawa. Ako, sinusupport ako dyan si Senator Ping. Dahilan sa yung pagbunyag ng katotohanan, yan po ang hinahanap ng taong bayan. Ngunit siguro doon sa hearing niya, medyo nawalan ng giya. Nung sinabi niya, lahat na senador, mayroong insertion. Ibig ko lang paliwanag, Ping, Tunying. Titingnan mo, saan ba ang dulo nito? Saan ba sumama? Hindi po sa insertion, kung hindi yung execution ng insertion or amendment. Huwag po na itong kalimutan na ang amendment ay isang karapatan ng isang mambabatas. Ulitin natin, yan po ay karapatan. Ibig sabihin, kung magpasa ka ng batas na siyang sinasabi, hoy, senador, hoy, congressman, hindi ka na pwede mag-insertion. Yan po ay unconstitutional. Dahilan po yan po ay amendment sa isang panukalang batas. Hindi po ba? Amendment po yan sa isang saligang batas. Ang masama, yung execution. Dahilan sa yung nilagay doon, substandard ang execution or hindi ginawa at sa papel lamang nabuo yung isang proyekto. Yan po ang masama. Yan po kung sinasabi na ang nagkukulang yung ating mga ahensya na dapat magbantay ng katiwalian. Hindi po yung insertion. Ang insertion hindi po masama pero hindi illegal. Yan po ang aking sinasabi. Actually sa terminologies pa nga po ngayon nag-aaway Ang insertion daw po ba at amendment, ano ang pagkakaiba? Wala po. Pareho po yan. Ang insertion ay amendment po, Katunying. Amendment po yan ngayon. Hindi mo po pwede ipagbawal ang amendment sa isang panukalang batas. Ngayon, ngunit may mga protective, may mga check. Halimbawa, pwede pong i-reject yung proposed amendment. Pwede pong i-line item veto ng Pangulo. At pwede pong hindi i-release ng Pangulo. Kaya meron tayong for later release. dahilan sa yan po, ititingnan muna bago i-release. Actually, related to that, si Senator Amy Marcos, medyo malaki din po yung nakapangalan sa kanya na amendment/insertion. Kaya lang sabi niya, hindi naman i-release to FLR to Kaya wala din, baliwala din, parang ganun. Okay. At wala rin. Ibig sabihin yan, ay talagang nabito, hindi lang pinalabas na bito. Dahil po yung ating batas, ang appropriations bill or appropriations law, taon-taon po yan, nag-expire ng December 31. Tama. So kung hindi ma-release yung amendment po, by December 31, magiging bula na yun dahil mawala yung batas. Ay, nako, totoo po. Yan po, but yung talagang ang concentration ng taong bayan, amendment dyan, amendment. Sa loob ko lang, hindi yung ang dapat nagbantay dyan, yung mga nag-execute. Hindi ko lang, ang assumption, ang sinasabi, yan po, sa batas, in-approve ng Pangulo. Kaya yun po ay pwede, hindi mo naman pwede ipagbawal. Dahil kung ipagbawal natin sa Appropriations Act sa budget, yung amendment dahilan sa labag sa labas ng kapangyarihan ng isang mambabatas, wala na magawang batas. Dahilan po wala ka amendment
papayagan. Kanina nga po, Mr. Senate President, nung pong didiskurso akong mag-isa, nung hindi pa namin kayo nakakasama, may nabanggit ako na ang mga senador natin, pagka panahon na ng pag-budget season na, ay nako, ang pila ng opisina niyan, mula sa may mayor, may gobernador, may mga daladalang folder, at nakikiusap na senador, baka pwede mapondohan po ito. Nako, I'm sure na-experience nyo rin po yun. Tama po yan. Talaga po, hindi po maiwasan. Tayo po ay isang demokrasya. Yun po mga local government units lalapit sa iyo, hihingi ng proyekto na baka nakalimutan ng DBM nung ginawa na ng budget. Yes. Kailangan ng isang mayor ng isang tulay, kailangan ng kalsada. Kaya humihingi po yan. Ngayon, bilang isang mambabatas, bilang halal na opisyal, ang tungkulin natin ay pakinggan kung ano bang daing ng mga kababayan natin lalo sa malalayong lalawigan. At baka ito naman po ay nakalimutang isama sa budget ng Pangulo. Kaya naglalagay ka ng amendment. Ngayon, ang nagiging problema, doon po sa execution, sabihin natin ng farm to market road na hiningi ng mayor. Kaya ang lumalabas, farm to pocket road mag-execute. So, yan po ang masama. Road to my farm. Road to my farm. Yes, yung farm to pocket. Ibig sabihin, instead of farm to market road na kailangan ng mga magsasaka, ang lumalabas, farm to pocket road. Alam mo, Katunyeng, nung ako'y nasa Senado, papahihingi din sa akin. Farm to market road. Hindi pa ako marunong nun. Binigay ko. Nung in-inspection ko yung kalsada, ay papunta sa gate ng mababatas. Hindi ko ba yan? Hindi farm to market, kundi farm to gate. Ay, opo, pambihira. Yan po, nagpapatunay, Katunyeng, na ang amendment or insertion, ang masama doon, yung pag-execute. At dito po, ngunit yan po ay hindi imposible na masolve. Ibig sabihin, kung halimbawa, yun pong bago pirmahan ng Pangulo ang budget, susuriin ang gusto yan ng DBM at saka the Office of the Executive Secretary. Yung mga nakikita nilang masama, ay di-evito or ibartahan, huwag i-release hanggang hindi natin matingnan ng gusto ito. Tama. Uulitin ko lang, doon po yung ating mga ombudsman, yung COA, yung mga institusyon na nagbabantay dapat na maayos ang ating pag-execute ng batas, hindi po ginagawa ang trabaho. Yun ang malungkot. Huling topic na po natin. Nakita niyo po ba yung proposal ni Senator Alan Peter Cayetano? Sabi niya, dahil sa nawawala na ng tiwala ang mga mamamayan sa mga institusyon, ang kanya pong isinusulong ngayon ay magpatawag ng snap elections. Mag-resign daw po ang presidente hanggang congressman, presidente, vice-presidente, lahat ng senador, lahat ng mga congressman, at saka po magpatawag ng snap elections. Pwede po bang mangyari yon? Pwede bang gawin yon? Wala naman yon sa ating saligang batas? Ako po hindi isang ayon dyan. Hindi ako sang-ayon. At nakikiusap ako kay aking kaibigan si Alan Peter. Huwag niya pong itulak ang ganyang klaseng panukala dahil sa magiging banana republic tayo. Every time may problema tayo, ang panawagan, resign kayo lahat. At wala pong mangyayari sa ating demokrasya kung gano'n ang ating susundin na patakaran. Dahil sa pa-resign mo lahat na Pangulo, pangalawang Pangulo, Senador, Congressman, pa-resign mo lahat yan, baka yung pumalit yung mga general. Yan ang pagiging problema. Katunying, pag bumalit yung mga general, baka hindi na tayo pwede mag-uusap sa DCRH. Kaya ako po nakikiusap, huwag po nating itulak yung ganyang ideya at hindi po maganda para sa ating demokrasya, para sa ating taong bayan. Dapat po tapusin natin ang termino ng halal na opisyal at siguraduhin natin yung mga ahensya na dapat magbantay sa katiwalian
ay nagbabantay, hindi po natutulog. Yan po ang dapat natin gawin para po lalakas ang ating demokrasya. At doon po sa ating halalan, dapat naman yung mga matitino ang ating ihalal sa pwesto, hindi po yung mga barumbado. Yan po ang aking position diyan. Ayaw ko po ng with all due respect to Alan Peter. Masama, hindi po maganda ang ideyang snap election dahil sa tingnan natin. Yung snap election noong tinawag ni Marcos noong 1986. Ano nangyari? Binag-EDSA. Opo. Totoo po. Ganun ang nangyari. Kung sa bagay, iba naman ang circumstances doon. Dahilan sa si FM noon, talagang kung ano ang ginagawa. Lahat na ginawa. Kaya, at walang pagkakataong magkaroon ng halalan para palitan ang Pangulo. Ngayon, ano namang sinasabi? Walang halalan. In fact, nag-aaway doon sa halalan sa Bangsamoro dahil sa BARM dahil pinupuspon, nag-aaway. Ipupuspon mo yung eleksyon sa barangay, nag-aaway. So ibig sabihin na Tatunying, tayo mga Pilipino, ang gusto natin magkaroon ng eleksyon. Opo. At pero tapusin mo po ang termino nila doon sa kung saan natin sila hinalal. Ngayon, pag nagluloko, ay mayroon po tayo mga ahensya na siyang dapat magbantay at dapat sampahan ng kaso. Kaya po ganun nangyayari ang dapat gawin. At ngayon po nakikita natin, lahat po sinasabi, sampahan ng kaso yung mga nagkasala dyan sa flood control program. Kasuhan, ipakulong. Opo. Dapat. Yan po ang proseso sa ating demokrasya. Hindi yung resign. Hindi naman po pwede yan ganun. Nako, Senator Franklin Drilon, ako po'y nagagalak at nakahuntahan ko uli kayo at sana mas maging madalas ang ating pong pag-uusap tungkol para po marinig namin ang inyo pong mga wonderful insights. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po niyo. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Former Senate President Franklin Drilon. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. Sana nakinig kayong mabuti ha. Subject matter expert yan. Narinig nyo naman kung gaano katagal siyang naging senador, ilang beses naging Senate President. So wag na natin pag-awayan. Yung insertion ba yan o amendment? Ha? Sapagkat si amendment at saka si insertion ay iisa. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras, Kapopoy, 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Araw po ngayon ng Lunes, October 6. Birthday ni Kuya Eric, ang aking Kuya Eric. Si Marcos pa rin, Taberna. Happy birthday! Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Senador Ping Lacson magbibitaw na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero laban sa korupsyon, tuloy! Kasong isasampa laban sa mga guilty sa korupsyon dapat airtight ayon kay PBBM. CBCP,
nagkasa ng National Day of Prayer at Public Repentance. PBOX nilinaw na may malalaking sinkhole sa Cebu bago pa man magkaroon ng magnitude 6.9 na lindol. World War sa pagitan ng Malacanang at ni Chavit Singson sumiklab. At suicide cases sa Baguio City tumataas, isinisisi sa teknolohiya. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang Pangunahing Balita. Alas 7:13 na ng umaga. Sa detalye ng ating mga balita, isinisi sa teknolohiya ang tumataas na bilang ng suicide cases sa mga kabataan sa Baguio City. Ay pakibantayan niyo po ang inyong mga magulang sa balitang ito. Meron tayong warning dito sa balitang may kinalaman dito sa suicide. Batay po sa datos ng City Health Services Office, CHSO, ang mataas na suicide cases sa lungsod ay bunsod ng mental health issues na umanay pinalalala pa ng information and communication technology. Mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon ay nakapagtala ang mga otoridad ng 35 suicide cases, 16 sa mga ito ay edad 16 at hanggang 30. Ang naturang bilang ay mas mataas sa 29 na naiulat sa kaparehong panahon nung nakaraang taon. Paalala ng City Health Office sa mga residenteng nakakaranas ng mental health problems, huwag mag-atubiling magtungo sa kanilang mental health unit para sa libreng counseling at medication. Samantala, matagal nang mayroong sinkhole sa mga lugar kung saan naglabasan ng malalaking hukay sa Cebu matapos ang lindol. Ayon kay PBOX Director Teresito Bacolcol, posibleng natabunan lang ang mga hukay o malalaking butas sa lupa kaya hindi ito napapansin at nabunyag lang ng umugana ang lupa. Bukod sa Cebu, mayroon na rin anya silang nakitang mga sinkhole noon pa man sa Bohol, Davao, Samar, Panay Island, partikular sa mga lugar na malapit sa baybayin at ilog. Mga sinkholes nasa mga limestone areas lamang yan. Katulad nung nangyari noong 2013 earthquake sa Bohol, maraming sinkholes doon kasi puro mga sinkholes na naglabasan kasi yung mga limestone sa yung bato sa Bohol. The same thing sa Cebu, made up mostly of limestone sa Cebu, kaya naglabasan yung mga sinkholes after the earthquake. Kasi yung mga butas na yan, actually nandiyan na yan. Hindi lang natin nakikita before the earthquake kasi natabunan, may mga cover yan yung sa taas. So during the storm shaking, nagbagsakan na yan. Si PBOX Director Teresito Bacolcol. Alas 7:15 na umaga, nang ibabaw pa rin ang hospitality ng mga Pilipino sa kabila ng malakas na lindol na kumitil na mga buhay at sumira ng mga ari-arian sa Cebu. Bagamat hindi patuloy ang nakakabangon, sinalubong pa rin ng ngiti ng mga Cebuano ang daan-daan turistang lula ng Villa V Odyssey Cruise Vessel na dumaong sa Cebu International Port kahapon. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, ang pagdating sa Cebu ng naturang passenger ship na naglayag na sa 147 bansa ay makulungang hakbang at tanda ng pag-asa para sa lalawigan ng Cebu. Bahagi ito ng higit 3 taong global voyage ng MV Odyssey ship na ino-operate ng Florida-based Villa V Residences. Wineltahan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang umano'y mga tirada sa kanya ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kaugnay ito sa pahayag ni Castro na kumakampi umano si Singson kay Vice President Sara Duterte at mga kritiko ni PBBM. Sinabi ni Castro na makikipag-ugnayan sila sa PNP at Department of Justice para imbestigahan ang panawagan ni Singson na bumaba na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Git ni Singson tila nagiging atakdog na ng palasyo si Castro dahil sa ilang beses itong pambibira sa kanya. Dagdag pa nito, handa siyang magpakulong kung totoo ang mga akusasyon sa kanya ni Castro. Alas 7:17 na ng umaga, palaisipan ngayon kung mananatili pa si Senate President Tito Soto sa kanyang posisyon
Kasunod ito ng anunsyo ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na pagbibitiw bilang chairman ng Blue Ribbon Committee sa harap ng nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scandal. Ang pasya ni Lacson ay bunsod ng anyay pagkadismaya ng ilang senador sa paraan ng kanyang pamumuno sa komite na nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Sina Lacson at Soto ay parehong inaakusahang protektor umano ni dating House Speaker Martin Romualdez na idinadawit sa naturang kontrobersya. Kaugnay ng balitang yan, naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian na very stable pa rin ang liderato ni Senate President Tito Soto. Kasunod ito ng pahayag ni Senator J.V. Ejercito na kinonsidera nitong umalis sa majority bloc kasama ang 4 pang senadora. Ito'y matapos maugnay ang ilang mga dati at kasalukuyang senador sa anomalya sa flood control project sa bansa. Ayon kay Gatchalian, hands-on si Soto pagdating sa deliberasyon ng 2026 national budget at sa katunayan, si Soto rin umano ang nagmungkahing amyandahan ito sa plenaryo upang maging transparent. Sang-ayon din anya sila kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi ipatutupad ang Certificate of Urgency sa pagtalakay sa panukalang budget. Samantala, naniniwala rin si Gatchalian na dapat nang ipaubaya sa Independent Commission for Infrastructure ang investigasyon sa flood control scandal upang maalis na ang umano'y political agenda. Pinatitiyak ng Pangulong Bongbong Marcos na airtight at matibay ang kasong isasampa laban sa mga hinihilalang sangkot sa katiwalian upang tiyak na mananagot ang mga ito sa kanilang kasalanan. Pahayag ito ng Pangulo sa isang teaser ng kanyang susunod na podcast. Ayon kay PBBM, marami sa mga isinasangkot sa flood control mess ay hindi inosente. Ngunit kung dadalhin ang kaso sa korte, dapat may malakas na kaso na suportado ng mga ebidensya. Nagbabala ang Pangulo laban sa paghahain ng mga mahihinang kaso na walang malinaw na ebidensya na magdudulot lamang ng masamang resulta. We know many of these people are not innocent. Okay. But if you're going to bring them to court, you must have a very strong case. Look, anong mangyayari? Minadali natin. Hindi kompletong ebidensya natin. Malabo yung ebidensya natin. Pero pinilit natin. Natalo yung kaso. Can you imagine? I know. I think that will be much, much, much worse. We have to follow the law. Otherwise, whatever we do is not legitimate. And we have to be very, very clear that we go after the guilty ones. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Nananawagan si Catholic Bishop Conference of the Philippines President at Caloocan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David ng National Day of Prayer and Public Repentance. Itinakda ito bukas po yan, October 7, kasabay ng kapistahan ng Our Lady of the Holy Rosary. Apelan ni Cardinal David, dasalin at isapuso ang National Cry for Mercy and Renewal, isang panalangin para sa paghisisi ng buong sambayan ng Pilipino. Simula bukas at sa mga susunod na araw ng linggo hanggang sa kapistahan ng Christ the King sa November 23. Ang panawagan ni Cardinal David ay kasunod ng malakas na lindol na tumama sa lalawigan ng Cebu at kumitil ng 71 katao. Susunod! Dito boy! Sino tong aktres na may kadaldalan pala? Uy! Ano? Aktres na lihim sana ang pagpapakasal sa boyfriend next month. Ibinuking! Sino kaya itong madaldal na to? Minarites. At susunod din ang ating mga RH reporters. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. 7:21. Ang oras ay hatid sa RH Pangunahing Balita. Alas 7:27 na ng umaga. Puntahan po natin ang lalawigan ng Masbate, no? Ang DZRH Operation Tulong ay tatawid ngayong umaga sa Ticao Island para sa relief operation. Nakikita ko na nakasakay na sa bangka si RH-18 na Ruel Saldico. Kamin Ruel. Tonying at Tina, dito po tayo ngayon sa lalawigan ng Masbate kung saan dito tayo ngayon sa may Masbate City. Tatawid tayo dito sa may bahagi naman ng Ticao Island.
At ito yung Tikaw Island na ating tutulungan ngayong araw na ito upang sila ay ating handugan ng MBC DZRH Operation Tulong. At ito yung sakit tayo ng bangga kasama ang Philippine Coast Guard, ang Coast Guard Station Masbate. At ating kasama ngayon ang buong puwersa ng DZRH Operation Tulong. Si Ma'am May, si Katonyeng. Kasama natin Katonyeng. Hi, Katonyeng. Good morning. Hi, Wonder Woman. Parang nagpasalon ka pa dyan, ha? Mukha ba? Oo. hindi naman. Hiyang lang. Hiyang lang. Although, hiyang sa pagod. Ano bang activities natin today? Hiyang sa pagod. Ate May? Yes, go ahead. Anong activities natin ngayon? Katonyeng. Meron tayong hatid na feeding and of course relief mission para sa ating mga kababayan dito sa may bahagi ng Tikaw Island, kung saan grabe ding naapektuhan ng pananalasa ng nagdaang bagyong Opong, Tunying. At tayo ay ngayon paalis na sakay ng dalawang bangka yung ating team at kasama yung ating kalde-kalderong mga lugaw at syempre yung relief na maipamahagi natin dun sa ating mga kababayan. At syempre natutuwa tayo dahil every now and then sa ganitong mga pagkakataon, lagi nating kasama ang team Lingkod Lapid ng Senator Lito Lapid, yung ating feeding and of course yung ating yung ating relief. So ngayon ay medyo, sabi nga namin pagdating namin ng Bicol Region, yung inaasahan nating unang pananalasa ng bagyong Paulo ay maramdaman din natin. But then pagpasok natin ng Bicol Region nung October 3, ay okay naman yung weather, kaya hindi naging hadlang I mean hindi naging problema para sa amin yung mobilization ng mabilis, dahil alam mo naman pag ang team Operation Tulong, lalo na yung ating palugaw team, ang talaga namang nagseserbisyo kahit walang tulugan to, Katonyeng, dire-diretso lang basta walang problema sa weather. Yun lang naman ang naging namin, pinag-usapan namin na baka maging problema namin yung kalagayan ng panahon pagdating namin dito sa Bicol Region. Pero hindi. Naging smooth yung ating operation na Katonyeng. Tawid dagat ito, kaya medyo challenging para sa team natin yan. Pero ganun talaga ang Operation Tulong walang hadlang sa paghatid ng serbisyo sa ating mga kababayan. Gaano katagal ba yung biyahe mula diyan patungo ng Tikaw Island? I think 3 hours yung ating biyahe. Ngayon. Set kalahati. 1.5 pala. 1.5 hours. Yung ating biyahe. So ngayon ay umalis na tayo, nagsimula na yung ating paglalakbay sa karagatan. Maayos, kalmado ang dagat sa ngayon, Tunying, at napakainit ng sikat ng araw. So naikarga natin ng maayos yung ating mga dadalhin para sa ating mga kababayan dyan sa Tikaw Island. Yes, go ahead, Katunying. Mabanggit lang yung magagandang mga dalaginding at mga gwapong kasama mo dyan para lang ma-acknowledge lang natin. Yan, sa likod. Okay. Ang ating, ito ang ating mga team palugaw, Katunying. Meron tayong staging area. Naiwan yung iba. Ayan. Pero kalahati niyan, ayan. Nandito si Iza, si Weng, si Yumi, ang ating head cook, si Orly. Kaya masarap yung ating palugaw. And then of course, si Kulot. Ayan, si Ami, si Miko, yung ating palengkero, mga taga-pamalengke natin. Si Yalari, si Weng, another Weng, and then si Jackie, si Queenie, and then si Ariel, yung ating piloto. At may kasama tayong konsehala from Navotas City na taga Masbate kasi. Kaya sinikap din niya marating yung kanyang lugar at humihingi din siya ng tulong na mabahaginan yung kanyang mga kababayan dito sa bahaging ito ng Tikaw Island. Si konsehala Maylin Sanchez ng Navotas City. Nagpaalam siya kay Mayor Chanco para nang sa ganun makita niya yung kalalagayan ng kanyang mga kababayan na na humingi din sa kanya ng tulong, Katunyeng. So bahagi niyan ay ating hahatiran din ng tulong. And of course ang ating mga piloto
in the mic, naiwan sila dun sa mga sasakyan natin. And then, of course, ang Coast Guard Bicol, na lagi nating kaagapay, alam mo yun, sa pagbubuhat ng mga mabibigat nating mga palugaw, mga kagamitan. And of course, ang ating team dito, walang iba kundi si Ruel Saldico. Tindi. Ruel, yung ating team, si Gadis, and then Belchor, ayan, and yan. Of course, yung ating cameraman. Ayan, okay. Maraming salamat sa ating team. Thank you sa inyo. Walang Yes, go ahead, Katunying. Maraming salamat sa inyo at hindi na namin kayo hold pang masyado, ating May, para makalaot na kayo habang kalmado ang dagat. Mag-ingat kayo dyan, mag-ingat kayo. Yes, Katunying, maraming salamat. At sa pangalan ni Ruel Saldico, pansamantala, mula po dito sa lalawigan ng Masbate, papunta tayo ng Ticao Island. Ako naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you so much. At nako, hindi po madali ang ating ginagawa ng team, pero gaya nga ng nabanggit ko kanina, ang pagsiservisyo sa ating mga kababayan, kung ano mang gaano mang kaliit, gaano mang kalaki, yun po ay ina-appreciate po ng ating mga kababayan, at yun po namang nagpapaabot din ng tulong sa kanila through DZRH Operation Tulong. Salamat po ng marami sa inyo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Nando naman sa Office of Civil Defense, si RH52 Eniel Parosa, meron siyang update tungkol po sa lindol na nangyari sa Bugo City sa lalawigan ng Cebu. RH52 Eniel Parosa, Kamin Eniel. Katunying, pinag-aaralan ng Office of Civil Defense kung saan ililikas itong mga residente na natira malapit sa natukoy na Bogo Bay Fault sa lalawigan ng Cebu. Pinuntahan ng DZRH News itong source ng 6.9 magnitude na lindol na matatagpuan sa Sitio Looc. Nakita natin ang naglalakihan at naglalalimang bitak sa lupa sa barangay Nailon na tumambad sa mga residente matapos ang main quake gabi ng Setyembre 30. Bukod sa aktibong fault na siya ring source ng mga aftershock sa ngayon, may mga sinkhole din sa area na malapit sa baybaying dagat. Sa kabila ng takot at pinsalang tinamo, marami pa rin tayong naabutang residente sa lugar. Anya, ayaw pa nilang umalis dahil kailangan nilang bantayan ang kanilang mga ari-arian. Pakinggan natin ang kanilang mga tinig. Grabe, para na-trauma ako, sir. Kunting kalog lang sa lupa eh. Wala. Buti hindi pa kayo maalis dito. Gusto man namin kaso wala yung mapupuntahan. Tsaka kailangan nyo rin bantayan, syempre. Oo, yung bahay. Gano'ng kalalim, sir? Hanggang saan? Hanggang dito, sir. Gandibdib. Dibdib. Sa hiwalay na panayam ng DZRH News, sinabi ni OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, dapat nang ilikas sa mga tao sa nabanggit na fault. Ang advice natin, of course, is to move as far as away, no? But chine-check natin kung kasama sila doon sa bibigyan natin ng tent city, yung ini-establish natin. Kasi initially, ang kasama lang sa tent city, yung mga nasiraan. Sa ngayon ay halos 7,000 na ang naitatalang aftershock mula sa tanggapan ng PBOX, bunsod ng tectonic earthquake na kumitil sa buhay ng higit sa 70 katao. Ako sa Eniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa Eniel Parosa. Ingat kayo dyan. Anthony Tamberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Tuloy tayo sa balita ng ating mga RH reporters. May balita tayo sa Senado. Ngayong araw po kasi na to ay may sesyon ba? May sesyon ba sa Senado? Kasi balita ko ay mukhang wala nang sesyon eh. So wala, safe na, safe ka na. Safe ka na ba, Tito Sen? Senate President Tito Soto? Andito na si RH28 Raymond Dadpaas. Kamin Raymond.
Idol, Tunying, magandang umaga. Good morning. Wala munang pagdinig ngayon o wala munang hearing ang Senate Blue Ribbon Committee ngayong linggo. Ito ay upang bigyang priority ang pagtalakay sa 2026 national budget ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson na siya pa ring chairman ng Senate Blue Ribbon Committee as we speak. Itinakda dapat sa araw ng Miyerkules ang hearing, pero may mga hindi na may hahabol daw na mga resulta gaya ng desisyon ng Manila Regional Trial Court doon sa sinasabing peking notaryo ni Sergeant Gutesa at ganoon din yung pagdidesisyon doon sa iba pang mga usapin na sinasabi tungkol naman sa mga diskaya. Kaya ngayon ay sabi ni Senator Ping ay hindi na muna sila magpapatawag ng hearing bago ito lumabas yung kanyang naging pahayag na magbibitiw na siya as chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Katunying. At ito ay, pero ngayon sabi ni Senate President Tito Soto, pag-uusapan daw nila ngayon ito sa mayorya ngayong umagang ito at kanilang pagdedesisyonan kung sakasakali ay tatanggapin sino ang ipapalit na magiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Yung tungkol kay Senator Ping Lacson, di na ba mapipigil yon? Ayun nga yung sabi, ang huling nakita ko ditong mensahe ni SP Soto ay mag-uusap kami. Yun ang usap muna kami. Yun ang kanyang nakita kong huling mensahe ngayon kagabi bago itong pagkakataon nito, pero mag-uusap nga ngayong ang mayorya ngayong umagang ito, Katunying. Opo. May sinabi si Senator Drilon, ewan ko kung narinig mo kanina, parang King's Gambit daw yung ginawa para wag matanggal si Senate President Tito Soto ay nag-resign na lang si Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon. Well, may mga ganong pag-uusap o mga kwento din, pero yun na nga, pwedeng yun ang magiging resulta ang para kasi gaya ni Senator JB, aminado naman siya na nasaktan siya doon sa naging pahayag ni Senator Ping at muntik na nga daw siyang bumitaw sa mayorya. Medyo tagilid yung numero o Katunying, yun ang problema dito dahil 9 plus 1 kung sakali, di 10 agad yun. Tatlo na lang ang kailangan mo para magbago ang numero ng mayorya dito sa Senado. Kaya maaring ganun, hindi malayo na ganun ang posibilidad, Katunying. Last na lang, may session ba sa plenaryo ngayong araw na to? Meron mamayang hapon at pero bago yan, ngayong tanghali, medyo every Monday kasi, Katunying, meron silang scheduled senators. Dati, mayorya lang ng mga senador ang nagkokokos. Pero etong lately, under SP Soto style of leadership, all senators caucus, imbitado lahat. Ngayon, nasa senador na kung pupunta o hindi. Doon sa tuwing tanghali ay nagsasagawa sila ng caucus para pagdating ng sesyon ng hapon, for the week, kahit papaano, nakakamada na yung kanilang mga gagawin. Lalong-lalo na, ito na yung huling linggo nila, Katunying, for the budget deliberation sa 2026 national budget. Tapos break na. Break na, pero tuloy pa rin yung mga yung hearing sa budget na yung mga subcommittee. Doon mag-uusap para pagbalik nila ng November, may yung mga amendments na ipapasok nila, yun ang kanilang pagdidebatihan bago i-formalize yung Senate version ng 2026 national budget. Yes, sir. Exciting ang araw na to sa Senado, Kuyang. Oo, at saka yun na nga, yung lumabas yung narinig ko yung natanong mo, Senator Drilon, tungkol doon sa issue ng resign. Ito, meron akong basahin ko na lang itong huling nakita kong statement ni Senator Tito Sen. We have no constitutional nor legal framework for snap elections. We will be flirting with uncertainty
and chaos. Ayun. Yun yung ngayon lang ito lumabas itong statement na ito, Katunying. So tutulungan sila. Maaring makapagbigay gabay din sa iba nating mga kababayan hindi doon sa isinusulong ni Senador Alan Peter Cayetano na resignation ng mga opisyal ng pamahalaan. Mula dito sa Senado, ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Hoy mga kumbatsero, napapansin nyo ba? Habang tumatanda yung mga magulang natin, parang mabilis mapagod at parang laging walang ganang kumain. Mas magana pa nga na makimarites eh. Mas ganado pang makichismis kesa sa kumain. Kaya sa totoo lang kidding aside, delikado kapag kakulang sa nutrisyon, mahirap magkasakit ang seniors. Dapat ating tinututukan. Kagaya ko, pinapainom ko si Nanay Benny ng N+ Gold. Kompleto sa vitamins, minerals, healthy carbs at soy-based protein. Kaya hindi lang mas ganado kumain, mas ganado rin sa buhay. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drug Stores at iba pang leading drug stores nationwide. Oras po natin, 7:44. This time check is brought to you by AC. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Nagdaos daw po ng agency-wide orientation ang PAGCOR noong September 30 kaugnay ng tamang paggamit ng Microsoft Copilot na may kalakip na governance safeguards bilang pakikisa sa Development Policy Research Month. May temang reimagining governance in the age of AI. Binigyan din po na sa online session ang kahalagahan ng responsableng paggamit ng AI upang matiyak ang innovation ay may kaakibat na accountability at transparency. Isinagawa ang Microsoft Copilot Chat Masterclass sa pamamagitan ng Microsoft Teams na pinangungunahan ng AI workforce specialist na si Christine Padilla at dinaluhan ng 98 employees mula sa iba't ibang opisina at sangay ng PAGCOR. Ipinaliwanag po ni Padilla na ang Microsoft Copilot Chat ay isang secure AI assistant na makatutulong sa paggawa ng sulat, pagbuo ng ulat at ideya at pagsagot sa mga tanong na may kaugnayan sa trabaho. Tinukoy din po niya ang pagkakaiba ng libreng Copilot Chat na kumukuha lamang ng sagot mula sa web na M365 chat version na magbibigay ng organization-specific na tugon. Kaya napakalaki pong bagay nito, mga kababayan, pati po sa mga kumpanya natin. Dito pa sa DZRH, sa UL, Mother, aktibo na ba natin ginagamit ang AI? Dapat meron tayong AI, dapat nakaka-adapt tayo sa technology, pero gaya nga ng binanggit dito ng PAGCOR, ang AI kailangan ay may kaakibat na accountability at transparency. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Ay. Muli nating binabati ng happy birthday si Kuya Eric Taberna. 53 ka na pala tol. Attorney Raymond Ventura, magandang morning. At happy birthday din kay Yusek Honey Rose Mercado. Ay, Yusek Honey Rose, magandang umaga po sa inyo at happy birthday. Kuya Jerry Labasan, magandang morning. At happy birthday din kay former Court of Tax Appeals Justice Oman Del Rosario. Ayun. Magandang umaga rin at happy birthday kay Ron Talents ng Pasuntamo, Quezon City. Pero distrito kayo ng Central, di ba? Kuya Erwin Aguilar, nakasakay ka ba sa EDSA bus carousel ngayon? Punong-puno ba? Ay, bago lang natin tawagin si Tita Morley, ito may paglilinaw lang, latest to, galing sa Senado mula kay Senate President Tito Soto. Ang session daw po, ibig sabihin ang plenary session ng Senado ay suspended since last week until Friday hanggang 10 due to conflict with budget hearings which have to stop every 3 p.m.
There are no immediate legislation in the agenda other than the GAB, so we deemed it necessary to give way so we can have our committee meetings. So wala pong sesyon sa Senado, sa plenary session ng Senado, wala po yan. Kaya wala na bang kudita? Kasi hindi naman ma-execute ang kudita kung walang sesyon. So kaya walang sesyon para hindi magkakudita. Tita Morley, sino ba tong madaldal na magandang artista na yan? Ichinismis na merong ikakasal na magjowa. Secret na secret, tapos meron palang ikakasal na magjowa. Alamin nga natin, Kuya Boy Fabian, may huhulaan ka na naman mula kay Tita Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa inyo, Katunying. Well, likas talaga ito sa sikat na actress ang kanyang pagiging chismosa, matabi ng dila, madaling magsalita. Lihim na lihim ang gagawing pagpapakasal next month ng isang kilalang actress din na nakipaghiwalay sa kanyang jowang aktor na guwapong-guwapo. Naman, ikakasal pala ito sa isang non-showbiz boyfriend. Alam mo kung bakit nagkabukingan na ikakasal ito? Kasi nga dito kay best actress na ito, sa magandang actress na ito, dahil nadulas na naman ang kanyang bibig sa pagsasabing ikakasal na nga ang kanyang friendship at isa siya sa mga entourage. Ayun. Sino yung ikakasal? Nako, bukas ko sasabihin, chismosa muna. Hindi, parang mas na-excite ako dun sa ikakasal Yung ikakasal na yon ay nakipaghiwalay sa jowa niya? Yes. Dati kasal ba siya dun sa una? Secret, bukas yan. Kala ko sa ingat. Pero ang chismosa, may guwapo rin siyang jowang aktor. Clue! Kamakailan ay naging best actress siya. Ayos. Nahuhulaan ko na. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Ay, Kuyang Elmer Ngo, maganda morning. Baka kailangan nyo ng kumpunihin, palitan o kaya palitan ang inyong mga bubong, ha? Kuya Dayo Alba, buti na lang may bubong na maasahan. Kuya Jomel Gonzaga, gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Naku, niyayanig po ngayon ng Cherry Auto Philippines ang 7-seater hybrid SUV market sa paglabas ng all-new Tigo REV Luxury Edition. Starting at just 1,528,000 pesos. Hatid ng all-new Cherry Tigo REV Luxury Edition ang high-tech na features, poging-pogi at moderno ang itsura. Bagay na bagay sa ito, Yuel. Tinan mo, Yuel, tinan mo, bagay na bagay sa iyo. Mag-contractor ka na lang, Yuel. Huwag ka nang mag-broadcaster. Contractor na lang, Yuel. Sigurado makakadali ka nito. Isip-isipin mo na ang poging-pogi tapos sulit na sulit ang halaga. Ito ang tunay na game changer sa segment na ito. Meron po itong 1.5 liter turbo engine at ipinagmamalaking Cherry Super Hybrid System. Meron itong 1,400 kilometers na combined EV at hybrid range. Kahit magpunta ka pa sa Bicol, napakalayo. Engineer JC Ancheta, walang kaproblema. At napakarami pang features. Gusto niyo ba subukan? Ay, Secretary Artu Gade, yung driver mo pwede nang mag-upgrade. Subukan na ang Cherry Tigo REV LE sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership. Take it away. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.
Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of clove-causing bacteria. May ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Lisa. Kuya Arnold, balita, Ate Nancy Makapinlak. Ipagtatapat ko na sa inyo, Ate Nancy. Elaine Apit. Totoo po ang ipinapakalat ng mga kakamping. Totoo po yung ipinapakalat ng mga alagad ni Ma'am Risa Ontiveros, Senator. Ako po ay naging endorser ng Stronghold Insurance Corporation. Opo. Naging endorser po ako niyan noong 2022, kung di ako nagkakamali, September 2022. At nag-expire po yung kontrata ng isang taon. Isang taon lang naman po yung aming engagement. Para lang matigil na kayo. So in other words, 2022 hanggang 2023, ako po ay isang taong naging endorser ng Stronghold Insurance. Ba't naman hindi ako papayag maging endorser nun ni Yuel? Naalala ko kaya ako nakilala yan dahil nung ako'y maghanap ng comprehensive insurance sa sasakyan, namili ako, merong iba-ibang mga kumpanya, napili ko ito, nagkumpara ako ng presyo, siya pinakamababa. Tapos nung na-aksidente ni John Bailon yung sasakyan, nadamay pa tuloy siya. Ang bilis mag-claim. Hindi masyadong maraming cheche-bureche, kaya nung ako'y na-opera na mag-endorse, sino naman na kaya alam nyo, maganda talaga yung Stronghold Insurance na yan eh. Kung naghahanap po kayo ng insurance company, ang bilis ng claim. Tapos ang baba ng premium, kahit comprehensive. Saan ka pa? Stronghold Insurance, Stronghold Insurance, Stronghold Insurance. Kaya lang isang taon lang, di malaki yung nag-renew pambira kayo. Saka hindi naman malaki yung, masyadong malaki yung bayad doon. Well, ayos na rin, pero hindi naman masyadong malaki. Dapat dagdagan nyo ako dyan. Hindi, natatawa lang ako. No? Alam niyo po yung ginagawa ninyo at kinukuyog, ultimo yung social media accounts ng aking anak, ang aking asawa, ang akin pong kumpanya. That's unexpected of people who are learned and so-called intelligent and righteous. Kayo po yun. Nakapagtataka na kayo'y gumagamit din ng troll. Hindi po bagay sa inyo yun sapagkat alam namin mataas ang uri ninyo hindi po bagay sa inyo. Ang sagot lang naman doon, meron ba o wala? Pag sinabi niyong wala, patunayan yung wala. Meron You are resorting to ad hominem. Alam niyo na kung ano ibig sabihin, matalino naman kayo.
Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na!